karong muntag. Asa mo magikan karong gapon? Asa mo magikan? Magikan gapon. Sa Davao, suroy-suroy. Daghan na mga kaigsoon na because we keep on encouraging everyone na tagaan nila og kamot og tiil ang ilahang pag-alagad kay Lord. Na ang pag-alagad kay Lord dili lang kutob sa baba o sa hunahuna, kinalang butangan sa og tiil og kamot. Nahanan niyo, nasabtan ninyo? Buti pasabot, aksyonan na siya, buhaton na siya. Remember, faith without action? Unsa man? Unsa man ang patay na? Unsa man ang patay? Ha? Oh, useless na. Basta patay na, wala na pulos. No? Bisag unsa na ka hawod, unsa ka importante, pagpatay na, wala na pulos. Di ba no? Lubong na. Kung tao na, lubong na. Dispatcher na. Iring na, anod na nasuba. Ano? Matay naman. Wala na pulos siya. When your faith is dead because you are not acting on that faith, mahimo siyang walay pulos. It will not bring you any good sa imong inabuhi. It will just become religious na, istorya lang, pero wala magud say buhat. Sumura lang kag tan-awon nga reliyoso, pero walay power, walay influence, walay epekto, walay positive na contribution sa katilingban. In fact, the sad thing is, mahimo kang offense to other people. Mahimo kang kapandulanan, mapandol ang mga tao sa imuha or sa usa ka tao who claims to believe in God pero wala niya ginaaksyonan ang iyahang ginabuhat. Mao na ang challenge dili lang sa pagpaminaw, ang challenge mas tuad dito sa pag-apply sa atong mga nadunggan. Amen. Ikaw ba tong tao nga desidido nga mo apply sa pulong sa Ginoo sa imong inabuhi? Wala kay hunahuna nga magsige lang og tuon o niya magtigom ka og mga Bible knowledge, memorize nimo ang mga pulong ni Lord. Tigumo nimo sa imong memory bank, verse after verse, daghan na kaayo ang imong na-memorize, pero wala pa'y usa na imuhang na aksyonan sa imong inabuhi. Amen. Balikon nato ni nakasulat sa Matthew 28 verse 19 because this is the so-called Great Commission. Mao ni ang assignment at tahas na gihatag ni Lord sa mga disciples niya ni adto manahuna, just to refresh our memory and at the same time evaluate ourselves where we are at as of this moment in our walk with the Lord. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang sunod na nga verse 20, teaching them to obey. Teaching them to obey. Say the word, obey. Tudloi sila sa pagtuman or sa pagbuhat sa tanang mga gisugo na ako kaninyo. Amen. No? So for example, ako tong disciple ni Lord sa una, inglong lang nato, ako si Peter sa una, no? Mulakaw ko kay gisugo man na mulakaw. So mangita ko og mga tao, maadto ko sa village, sa baryo, sa lungsod, and I will share my life and share the gospel. Halimbawa, i-share na ko ang gospel, pagkikita ko isa ka tao, kanitawhan na, ma-share na ko na. And then he will receive the gospel.
he will receive Jesus. Nakasabot siya. Holy Spirit working in his mind, in his life. Kasabot siya. Ang una na akong buhaton, bunyagan siya sa tubig. Di ba? Nakasulat? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maunang unang buhaton. Mana sa Bible, pag mabasa ka sa New Testament, tanan na mga nag-receive kay Lord dito, kaagad-agad na, nagpabunyag sa tubig. Amen. Diretso na. Oh. Babasahin mo na, diretso na. Wala siya mga hunaon sa nako. Wala nga na. Kung nag-receive na ka kay Lord, the first thing you do is submit yourself. Pabunyag sa tubig. Sa Acts chapter 8, napa dito tong eunuko, nagisira ni Philip, diya sila nagsakay sa sakayan, no? Giimbitar sa eunuch si Philip, dali diri, tapad diri sa kuwa. Tabangi ko, kay gabasa ko dinig Bible, hindi man ko kasabot, unsa ni, pasabta ko ani. Sige, sakay sila, kadugayan, sige explain si Philip, murag na nalamdagan ang eunuch. The eunuch was the chief finance officer sa usa ka kingdom. Agi man silag sa pa. Ingon ang eunuch, na may tubig, nganong, di man kunin mo, bunyagan. Dili biya bunyag ang ilang hisgutan. They were not talking about baptism. They're talking about that passage in Isaiah chapter 53, may tungod sa kang Jesus Christ. Pero pag abot sa tubig, siya mismo, nag-volunteer siya, na may tubig, ano ni mo kunin mo bunyagan? Ingon si Philip, bunyagan di ka, basta ready na ka. Tuo ka kang Jesus, siya ang Mesias. Hunong driver, pahunong na yung karwahe, now sila sa tubig. Sila randuha. Kasi walay discipleship nga mahitabo, walay Christian growth nga mahitabo, kundi mauna mabuhat ng unang tikang. Amen. Hallelujah. No? Amen ba? Basig na din ni naakaron din ni buntag ba? Sige na ka, balik-balik nag-attend, no? Kadungog na ka. Before ka gani nag-attend din, nakadungog na ka kinsa na Jesus Christ. Siya ang manluluwas nimo. Pero ang pangutana, imo ba nang giaksyonan? Naabay action step nga gibuhat nimo toward that faith or in line with that faith nga imong gina-profess. Basig wala pa. Nadugay na kaina. Pila na nakatuig. Di ba? Aksyonin na. Pangita nagtao, ikaw kuya, kamao ka mo bunyagi ko bi. Dad ako dito sa tubig, dagat, asa ba na, i-drum din way tubig, tuslob. Kasi baptism signifies the death of your old life and the start of the new life. Mo nang significant sa baptism. Mo nang ituslob ka sa tubig, kay ang pagtuslob, hulagway sa paglubong sa namatay. Ang paghawas, hulagway sa paggabanhaw sa bagong tao. Kaya nag-ingon sa 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Amen. Muna kung nakadinig karon, no, I would encourage you, ikaw ang mag-aksyon, ana. Ikaw ang pareha sa gibuhat sa eunuch ba? Siya ang nanghagad ba? Nakasabot siya ba? No? Mao din nang buti pasabot. Sige na. Para maka-start nako, para na matuldukan na ang daan akong ginabuhi, mabutangan nag-period, masira na ang old chapter of my life, muabri na ang bagong chapter sa akong nabuhi. That's what it means. But the second thing, nga gitogon, dito sa Matthew chapter 28, sa verse 20, ingon si Jesus, this is very important. Ingon siya, teaching them to obey. So kanisya, human siya mag-submit sa water baptism, that's just the first step. That's just the initial step actually, although that's very important. Pero ang secondly and even more important thing, nga buhaton ani sa iya is, sudluan siya pag-obey. Yeah. Nakuha ninyo? Dili lang sa tudluan sa tanang mga sugo ni Lord. Nakuha ninyo ang diferensya? Natinawan mo? Dili lang siya tudluan sa taning sugo. Kay basig na memorize niya ang sugo niya, waday niya gituman. Gimemorize lang niya. Nakuha ninyo? Ang point is tudluan siya pagtuman. Kung pwede, pa isa-isa lang. Kani nga sugo, mao ni, apply sa ka ha. Ha? Subuhaton sa nini mo ha.
Dili kay gitudloan sa 75 kasugo niya, wa pay usa nga iyang na-apply. Wa pa niya natuman bisag usa. Gimemorize lang sa niya. Because some people, they misunderstood the verse. They just teach the Christians every week the Word of God and the commandments of the Lord. And yet they don't care if the people of God who are being taught by the commandments of God are obeying the Word of God or not. Nakanin niyo? Oy, wala tayo planong sigihan lang magtudlo niya, di day ninyo i-apply. Ha? Amen. Kay naa diha sa pag-obey, magsugod ang mga blessing na gisaad ni Lord. Amen. Naa diha sa tuman, dili sa pagsigig memorize, pagsigig tuon. Mag-unsa man ang na-memorize na nimo ang Biblia cover to cover niya, wa man day nimo na-apply. Amen, no? Look at this verse in Isaiah 1 verse 19. Dili ra ba ni mga kong iandang nga nasa kong hunahuna ba? Na nikalit ra man santop ni. Insa din if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Wow. Kung ikaw willing and obedient, kasi importante na manag-obey gani ka, nag-obey ka out of a willing heart. Ha? Dili tang nag-obey ka kay napugos ka. Ha? Pareha kas bata nga gisugo maghugas plato day. Oy, di ba? Si magbagulbol siya, nya mulakaw siya dito sa banggira, manghugas pero ipangbundak niya mapinggan. Di ba? Nangatipak in town ng mga plato. Di ba no? Nituman siya pero di siya malipayon, dili gikan sa kasing-kasing nga willing. Tawagan na sa Bisaya, sugot pero pungot. Di ba? Dapat dili ana, nang sugot ka, nagtuman ka, malipayon ka. Kaya nga kinsa man ang imong gituman? Si Lord. Dili tao ang imong gituman. Wala ka nagtuman tungod sa tao. Wala ka nagtuman para mag-earn og pugi points. Nagtuman ka because you have a relationship with the Lord. The King of Kings, the Lord of Lords, Creator of your universe, the one who made you in His likeness, the one who gifted you with every good gift that you could think of, the one who promised to never leave you nor forsake you, the one who will continue to build your life and start using you to also advance His kingdom. Siya nang nagsaad. So dito ka sa iya nakakonect, nag-relate ka sa iya ha, obey ka dito sa iya, walipayon. Amen, no? So teaching them to obey. And that's exactly what we're trying to do here sa ato mga tigom. Kaya ito tigom din, na kanta-kanta, although nagakanta ta, no? Napagani mga nagasayaw-sayaw din, no? Pero dili lang ta diha ko to, makanta, sayaw, di ba? Mas importante na atong gina-apply. Ang pulong sa Ginoo. Sunod Domingo, baka matingala mo, anay kanta. Ipa-shutdown ako ng nagakanta. No Domingo, wala na'y kantahay. Wala na'y mosayaw. Matingalan, pagsuod ninyo, humanan simba. Nag-closing prayer na kaagad si pastor. Tistingan ako ngayon Domingo. Tistingan ako ngayon Domingo. Encounter di ay. Dito speakers, tistingan ako dito. Pag abot na ako, diretso ko magwali. Pauhay na lang ang koan. Music, manganta na lang silag-silara. Let me divert for a moment. Unsay pinakamaayo nga sitwasyon sa imong Kristiyanong kinabuhi aron ka mulambo og maayo. Unsay pinakamaayo nga kahimtang? Gusto nimo nang daghang kay kag kwarta? Gusto nimo? Gusto nimo na? Unta daghang kay kog kwarta. Murag motubo jud ko ana pag-ayo. Mana ka? Ha? Gusto na ko bag-o kog balay. 7 ka buok ang kwarto. Murag
Makaingog og power gyud si Lord ana sa akong hinabuhi. Mao pa na imong huna-huna at the back of your mind. Unsa man ang imong ginadamgo nga sitwasyon sa imong hinabuhi, nga sa imong paghunahuna, kung moabot na siya nga sitwasyon, makaingon jud ka nga si Lord power kaayo diha sa imo. Nangandoy ka ba nga unta ang mga saad ni Lord tuman tanan sa akong ginabuhi? No. Kanang diri pa ko sa kalibutan, mag-enjoy na ko murag langit. Ano, no? Dahon-huna man, ha? Walay response? Ha? Ha? Namo mo'y damgo. Damgo. No? Na ako'y nakitaan dito ba? Kaniya ako lang, gikopyan ako. Ngayon sa din eh. Are you willing to let God disturb you with big dreams or with dreams so big that you don't know how they will be accomplished? Willing ka ba nga si Lord, muukay siya nimo, disturbuhon ka niya, sa tako kayong damgo, nga di ka kay bag unsa mo ni pagtuman. Mingo, hala, tuman ka ni, manaka. Imposible ani. Ano? Nako'y basahon sa inyo, sa kinabuhi ni Apostle Paul. Let's go to this one. Sa Acts chapter 19, start sa verse, no, I should say, Acts chapter 20. Start sa verse 1. When the uproar had ended, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. Gipasuguan ni Paul ang mga disciples. Dali sa mga re. Nangadto sila, iyang unsa ba nang encourage? Iyang dasig sila sa Bisaya. Mo man na itong murag translation or equivalent sa pulong encourage, no? Pero literal-litrahon nimo na paghubad, gipaisog niya sila. Kay courage gani, encourage, gibutangan nimo kaisog ba? No? Gipaisog nimo sila. Ana. Gipaisog niya ang mga disciples. Kay pareha ra gud po nato usahay mo talaw. Ano? Usahay murag maluya, murag makapoy. Ano? Murag mulikay ng hunahuna ba? So kinanglag tapik, kinanglag, di ba? Kita man na sa boxing. Sa boxing, no? Pagkahuman sa usa ka round, di ba ang boxer mo ato sa corner, niya patangag bangko, masaka tong iyahang coach, di ba? Niya istoryahon siya. Anaon pa siya, anaon pa. Wake up. Ansa ba'y ginabuhat sa coach sa iya, ha? Oh, gina-encourage siya. Kaya ginani mo. Di ba? No? Munang gibuhat ni Paul din eh. Tanawa, verse number 2. He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people. Nilatas siya sa maong mga lugar, padung dito sa Macedonia, nilatas siya dito. Kutob sa iyang makitaan nga mga disipulo ni Lord, mga Kristiyano, mga baguhay pa, nga mga kabig diha kay Lord, iyang dasig sila o gibutangan kaisog. Nganong kinahanglan man sila mag-inisog? Bitin ako ng tubag.
Moatras na din sa chapter 14. Verse 21, 22. Pakibutang ra ko niya siya, duha ka verse, same time, sa screen, palihog. 21 and 22. They preached the good news in that city and won a large number of disciples. Then, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Mura bag nagbiyahe si Pablo, kay mamo niyang ginabuhat sa una, magbiyahe siya, no? Aban niya si Barnabas, aning panahon na, biyahe siya, halimbawa, gikan siya Davao, ato siya Panabo, wali dito sa Panabo, no? Pundo siya ito, mga 2 semana, usa ka semana, niya mabuo na congregation. Ang tawag na, church. Unsa gani ang church? People of God. Yeah? Naay mabuo ng mga Kristiyano. Yeah? Niya iyang tudloan, sangkapan niya. Tagaan niya vision. Lay down niya mga values na kinanglan nila i-embrace and start practicing as disciples of the Lord. Then, proceed siya sa Tagum. Stay for pila ka adlaw dito, do the same thing. Share the gospel, pray for people. No? Unya, nanasay mabuo ng mga believers. Diba? Proceed siya dito sa Mawab. Abot siya nabunturan. Mungkayo. Abot niya dito, the same thing ang gibuhat. Karon ibalik siya. He returned. They returned. Ibalikan niya itong Nabunturan, Mawab, Tagum, Panabo, gibalikan na niya. Unsa iyang gibuhat? They returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Unsa iyang gibuhat? Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. Iyang gipalig-un ang mga disipulo o gipaisog sila. Nga bisan pag magkinaunsa, magpabilin sila na? Ano na? Ha? True to the faith. Nga true. Unsay opposite sa true? True or false. Sa eskwelahan, true or false. Magpabilin silang true to the faith. Dili fake. Dili to mga disciple nga ningas kugon na mawala ra pa dayon. Gamay lang problema, mawala dayon. Are you understanding that? Ha? Gamay lang problema, maundang dayon. Dili to nga mga disciple. Dapat ang mga disciple ni Lord, ang tinuod nga disciple ni Lord, dapat tinuod na kay Lord. Ha? Bisan pag balintungon, tuwaron, ihoho, iyabo, ibalik, tinuod na siya kay Lord. Amen? Lingayan na imong tupad niya, ikaw, tinuod ka kay Lord. Naninuod ka. Unsa na may imong naagian pod, istorya mo, unsa na inyong naagian sa inyong pagsunod kay Lord? Has your faith been tested so far? Niagi na bag-testing ng imong pagtuo, kay ang pagtuo diha ra man na mulutaw kung tinuod ba, kung moagi pagsulay. Mao ganina, kinanglan kang lig-on og isog, kay moagi kang pagsulay. That's one reason. Nganong ginalig-on sila o ginapaisog, kay moagi jud sila pagsulay. Tanawang next verse. Next line. Paki-underline ni sa inyong Bible kung ang inyong Bible, literal nga Bible. Kung ang Bible, cellphone, ambot, ma-underline ba na? Dili, ako dili lagi. O di lang ko kamao. Kaya ini color na ako, ang whole verse man na makolor. Ang gusto na ko, kana lang gusto na ko i-highlight. Di ko kamao, tuloy ko. Unsaon? Ha? Ma-highlight, pero ang tibok, verse. Ang buot na ko ipasabot. Halimbawa, i-highlight ni mo na we must go through many hardships. How do you do that? Ha? Parira na. Mahimo na sa cellphone? Ay, mahimo. Di lang ko kamao. Daan palagi. Daan palagi. Balihon ako. Kamusad, naasad mo iwa pa na mauhan ron. Abi ninyo, di ninyo kaya.
Pero tudlo lay kulang ninyo. Kung matudluan mo, makamao mo. Walay nagtudlo ninyo, o kaya di mo magpatudlo. Naaraman dahil na, ako di ko kamawa na. Pag ako'y mo color, the whole verse, gikan sa asa na David, gikan na, siya. Magpatudlo ko niya, ha? Magpatudlo ko. O niya, tudlo ikaw. Natanawan niya, ingon siya, we must, unsa man ang must? Ay, wala kay choice, basta must, gani. Wala kay choice. Kailangan yun, basta must, gani, wala kay choice. Di ka ka-shortcut. Di ka ka-shortcut. Muagi gyud ka. Amen ba? Basta disciple ka, Kristiyano ka, muagi gyud ka. Tistingan yun ng imong pagtuo. Kay maora man ay paagi kung aron mahibawan kung tinuod ba ang imong pagtuo o dili. Di ba? Na ako'y istorya sa inyo, bago pa lang to, ako i-repeat lang karon kay base nga ba kadungog. Nainian din na kay tao ba, primero text siya. Ako kailan niya. Kadugay nagpaila siya nga ako si Suanso pastor taga ko angko dito somewhere sa may Digos. Gikita ko nimo pastor. Go sige. Kay na ako ipakita sa imo na si ano. Pero ako saan siya giimbestigar unsa man na sa text lang primero mi ana tuwag-tubag unsa man na. Siya akong anak manggo nakakita og something sa may dalan ba niya bugat siya pastor niya akong dala sa balay akong gigabas-gabas. Sinaw man kay pastor. So nagduda siya nga something of value. Let's say bulawan kay sinaw man daw. Sa hinaot nga mo na ni tubag sa akong mga pag-ampo pastor makatabang ni sa akong kalisod ana siya. Tabangi ko pastor, ngo sige ani dinhi dalahan na o kaya pag kiss-kiss ana o pagtipak ana dada dinhi. Nya ani sa diri. First time gito na ako nakita siya, baila-ila siya. Nya bitaw tanaw na. Pagtanaw na ko. Mura magdi bulawan. Dili man ko suwito ako yung idea sa mga bulawan pero sa tanaw lang na ako ba. Mura magdi pero sino man sad? No? Pero mo di bulawan. Pero sino man sa? Para ma-sure gyud nato bulawan ba ginagdili, dalawon ta ka sa kong kaila. Gidala na ko dito ni Poldo. Poldo ba? Nga kanang Bright Poldo man na di ba nga naa siya shop dito Goldsmith ba? Daan ako dito. Uy pastor, naalagi ka. Kung na ako'y mahangyo, maraig lang ko nimo ba? Ako gipakita siya. Pakitesting ra gud ni. Tan-aw niya. Kuha dayon siyang aksido. Kuha aksido. Iyang gibutangan, patuluan niya, niyang, nilagom. Nilagom. Insa tanawan ng bulawan, pastor. Testingan dahil niyang tinod nga bulawan. Naman sa mga bulawan dito kay tighimo man siya, masing-sing, mapusira siya. Niya, tanawan niya, ang bulawan, butangan ni mo, musinaw sa mot. Musinaw sa mot ang bulawan. Dili maunsa. Mas ganahan ng bulawan na ayo ag-aksido. Mas ganahan siya. Mulutaw tong iyang tunay nga bulawan. Pero ang bronze, ninglagom. Ninglagom. Pag sila niya, pag gana siya, kanang murag bubukal, gani, butang aksido, mubula. Ang bulawan, mubula gyapon, pero pag hupas sa bula, sinaw. Ang pagtuo, ingon ana. Pag mabutangag aksido, pero kung bulawan, musinaw. Pag bronze, mulagom. Ang tunay nga Kristiyano, pag makaagi nag-testing, musinaw na, mas muabanti pa na. Pag bronze, muoknol. Mawala. Bronze man, di man tinuod. So si Pablo, gisultian niya mga disciples, patistingan na to, kung tinuod ba yun mong nakadawat o pagtuo. Kay mao na yung may tabo ninyo. We must go through many hardships. Many hardships to enter the kingdom of God. Kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan para makasulod sa gingharian sa Dios. So pangutanan na imong tupad. So, unsa na mga kalisdanan imong naagian? Didap? Unsa na mga kalisdanan? Sa eskwelahan, lisuras kong exam oy, mana ka? Di ba no? Labad akong ulo, ni overheat akong ulo.
O sa negosyo, lisura kayo sa among negosyo. Oy, gapait yun meron. Pero kumusta man ang pagtuon nimo kay Lord? Samtang gaagi ka ana nga kalisdanan. Mo nang mas gusto na ko mahibawan. How is your faith while you go through those hardships in life? Lisura gyud mi karon among panalapi, wala gyud pastor. Zero gyud mi. Pasensya pastor ha. Kana usay mamisita ka sa ilang balay mga pastor, sorry kayo wa. Jud mi ikadalit nimo. Oh. Sige, bugnang tubig na lang. Kay wala jud mi pastor, financially na galisod sila. A little bit sad when you hear that. Pero pag pakapinan niya, pero pastor, power gihapon kaayo si Lord pastor. Ano no? Gahapon pastor, dito mi speakers barangay, nagbaklay lami, wala ipamsahi. Nag-share mi dito pastor. Mabawi ra ang iyang istorya nga primero medyo gool kay way kwarta. Kay nga naman, bisan taliwala sa kalisdanan sa panalapi, nagpadayon man pag-abanti ang pagtuo. Amen. Amen. Mauna ang concern ni Apostle Paul. Why would he spend time in strengthening and encouraging disciples? Nga nung gugulan man ganyan panahon, kada agin niya, muna yung ginabuhat. Balikan rago nato itong Acts chapter 20. Na ako ipakita ninyo, tanawan si Pablo din eh. Acts chapter 20. Balik ta sa chapter 20, verse number 2. He traveled through that area speaking many words of encouragement to the people. And finally, arrived in Greece. Actually, si Paul ani, gikan siya sa Epeso. Niya, gilutos man sila dito. Muni na ay uproar nga nahitabo. So, nag-exit siya para palamig, no? Biyahe sa ta, palamig sa ta. Di na to ipugos gyud kay suko na kay mga tao. Isog na kay sila. So, nagbiyahe siya, padong siya dito sa agi siya Macedonia, abot siya o Greece. Finally arrived in Greece where he stayed 3 months. Pila sa kabulan sa Greece? 3 months. Because the Jews made a plot against him just as he was about to sail for Syria. Palargahay si Paul mubalik sa Syria. Naadiha ang Antioch sa Syria. Naadiha ang iyang base of ministry niya. Naa sa Syria. So mubalikay siya dito sa Syria. Ingon ini, he decided to go back through Macedonia. Nakahukom siya, diri lang gyapon kumuagi sa Macedonia. Ngano man? Kay naamay nagplano din nga mupatay sa iya ha, because the Jews made a plot against him just as he was about to sail for Macedonia. Imagine niyo ang kalisdanan na ginaagian ni Paul. Na-imagine niyo? Dito pa sa Epeso, naanay uproar dito, nasuko kayo mga tao dito. Naninggit kog 2 ka oras, way undangay sa singgit. Gibasa na to na last time. 2 hours, singgit. Great is the Diana. Kay na iabo man ang ilang negosyo, kay si Pablo ni adto dito, gipanghinginlan man niya to mga kuan dito, katong mga naganegosyo dito, katong mga himalad dito, niya walihan niya mga tao nga, oy, di mo magsimba og mga mao lagi na, simbaw ninyo ang buhi nga Dios. Nayabong ilang negosyo kay wa na may mamalit ato ilang ibaligya nga mga tisuko mga tao. Pablo gipapreso siya. Di ba? Una na itabo. Dagang kayo mga milagrong na itabo. He was, verse 4, accompanied by Sopater, son of Pyrrhus from Berea, Aristarchus and Secundus from Thessalonica, Gaius from Derbe, Timothy also, Tychicus and Trophimus from the province of Asia. Let me pause. Mangutana ko ninyo. Tanaw na ito. Gabasa bagyan mo sakto. Ngano man si Pablo kada biyahe magkuyog man yun siya mga tao. Sayon na kain tubag. Para dako gasto. Mauban tubag. Nganong kada biyahe niya mukuyog man yun siya mga tao. Dili man ni basta-basta mga tao. Kinsa man ni silang mga gipangkuyog ni Pablo. Kuyog baboy. Nganong gikuyog man niya? Kinsa man ni sila? Ha? Kinsa man ni sila?
Mga disciples diyan ni sa kada lugar na iyang nagian. Mao ni sila parang mga naga-emerge na mga leaders. Di ba? Ang usa ana naging bantugan si Timothy. Gigipadad na niya sulat kana. Pero nganong ginakuyog-kuyog man nila ginakuyog-kuyog man niya sila, magastos ba ng kuyog-kuyogon nimo kay ikaw mamasahe, ikaw mo pakaon, ana pa. Pero nganong kuyog man niya sila? Ha? Oh. Di ba? Kasi sa discipleship, mahitabo ang tinud nga discipleship sa uban-uban. Amen. Dili sa siging simba. Ha? Dili sa siging simba kaniyo, dili ani kada semana na mo dili man mo ma-disciple ani. Ma-disciple gyud sa tinuod sa siging uban-uban kay discipleship transfer of life, dili transfer of knowledge, transfer of life. And life will transfer sa siging uban-uban. Amen. Sa negative nga hulagway, sa negative nga pagi, tan-awan ng mga nganong daghang kawatan, wa may eskwelahan unta sa pagkakawatan, nganong daghan magkawatan. Kay nagkuyog-kuyog lang sad sa laing kawatan. Di ba? Nganong daghang adik, wa may eskwelahan na. Kay mga bata, ni kuyog sa lain pong adik, after 3 ka semana, na-adik pod. Oh, di ba? O, kaya ng mga bading, wa man naganak, anong gadaghan man. Oh, kay sige man sila, magkuyog-kuyog. Naamampoy mo kuyog nila, kay may man sad sila mo atiman, may mo pakaon, may mo... Ikaw, boxer ka, dako kag muscle, kuyog-kuyog kag bading, 3 ka buwan. Lanay ng muscle di mo. Tingog di mo, mausab na. After 6 months, magsayal ka na. Wala na ako gisulti pagdaot nila. Ako nang gisulti to highlight a principle. Simple nga principle sa discipleship is association, uban-uban. Magastos siya gamay, pareha kang Paul, siya magpagastos, siya mukaon. Gimension na niya sa sunod nga verse ana dito sa ubos, no? Ingon siya, kining ako mga kamot nagtrabaho ni para makakaon ko ang akong mga kauban. Tiaw nimo na. Kasi kinsa nang imong giguyod, responsable ka para sa iya ha. Halimbawa, uban na ako, uban ka sa kuadong at tukog digos. Siyempre, pag makakaon ko, dili pwede din na ako pakanon. Ako lang say kaon, wala lang sa kay kaon na, bahala kay buhay mo. Sunod na kong haga, di na ni mo uban, matagam na ni. Ilang pastor, giupag ko pa ka na. Sisiray, nigurog kaon. Di ba? Pag makatulog ko siya dito sa gawas, di pwede na. Kung unsa ka, mo, ginakay mo man na dapat. Amen ba? Amen. Are you understanding? Kinsa may gusto mahimong disciple? Gusto ka ba mahimong disciple? Dapat lang. Pero ang pangutana, ikaw ba pod naghimo na puglaing disciple? Na medyo mingaw na gamay. Di ba? Kaya dapat dili lang ikaw ang mag-disciple. Pag mag-disciple ka, ikaw na sadtong mag-disciple na pudlain. Di ba? So kung nagkuyog siya sa kuha, pag kuyog niya sa kuha, gilibre na ko, giubanan na ko, ana. Pag siya na sad, ay siya na say makagasto. Di ba? Karon ako ay magasto, basta muuban sa kuha. Pero pag siya na say mangitag lain nga iyang uban, siya na say magasto. Mingon sagdi lang ko, ako lang magpagasto, wala mo diha. Kung nga nang mindset, wala pa naka-transition, ha? Ako lang nagisukip-sukip ni. But I hope you are relating. Padayon ko basa, ha? Verse number, unsa na? 5. This man went on ahead and waited for us at Troas, but we sailed from Philippi after the feast of unleavened bread. 5 days later, joined the others at Troas, where we stayed 7 days. Pila sila kaadlaw sa Troas? 7 days. Isa ka semana. Verse number 7. On the first day of the week, unang adlaw sa semana, we came together to break bread. Unsa man ang unang adlaw sa semana ba? Sa atong nasandan sa kalendaryo nga atong gisulod. Unsa man? Oh, that's Sunday, di ba? No. Sunday na siya. Ingon ang record, we came together to break bread. Di ba? Sa inyong una-una, asa sila nagtapok? Ha? Yeah, and most likely sa balay. Di ba? Most likely sa balay. Kay mo na common na ilang inatiguman, dinhi sa Buko Box, balay. Balay sa mga
disciple. Kinsa tong disciple nga dako-dakog balay. Adto ra ta sa mo magtapo kay luag-luag man to among kuan, sala plus na pa mi gamay na kuan, biranda ba unsay tawag ana. Nya na pa mi yard nga gamay. Kung naay mga sobra dito ra mo sa gawas. Adto ra ta sa mo. Ana ra ang mga tapok sa mga Kristiyano sa early New Testament times. Wala sila'y building ngayon ani. Number one nga rason, kay illegal sila. Mao man ganitong gipanglutos sila kay mga illegal sila. So di sila kaputa pag building, bisag gustuhon pa nila. Because they were illegal. They were considered a threat to the Empire of Rome actually. And even to the religious leaders in Jerusalem and whole of Palestine. Because they were preaching a different gospel, a different message. They were talking about a different person, Jesus of Nazareth. So they were persecuted. Dili sila pwede maka-put up og building nga ilang sarili kay ginaluto sila, balhin-balhin sila og laing lugar. Pero bisag giluto sila, padayon sila sa pagtuo, padayon sila sa pag-alagad. Amen. Ha? Lisod ang ilang inabuhi. Lisod ang ilang inabuhi. Pero nagpadayon sila. Ikaw, kumusta ang imong hinabuhi? Lisod sayon. Lisod gyapon. Di ba? Some are lisod, ang uban gasayon. Pero padayon gyapon, di ba? Amen. Natanawa. Akong sunod sa ha. The first day of the week, they came together to break bread. Nag-fellowship sila, kintahay. Ang tawag na ito karon na, nagsimba sila. Di ba? Ana itong common nga ginagamit nga term. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, klaro man ano? Nagwali si Pablo, iyang istorya mga katawhan. What do you think ang iyang istorya? Yun sa iyang gibuhat sa ilaha. The same, gidasig, giligon. Di ba? Gitudloan, gibadlong. Everything nga iyang dapat buhaton para magpabilin sila nga true kay Lord. True nga mga disciples na dasig, ligon, isog. Ano nga ni? Muabanti jud. He spoke to the people, and because he intended to leave the next day, iyang plano, ugma, largar ba ko? Kanina lang ang taas-taas nga panahon nga makauban ko sa inyo ha. Kanos-an na pagka ko makabalik din he. Ano niyang hunahuna, no? Ato ning tibuon og istorya. Tingbo na to ning istorya. Kutob sa magwantan ninyo diha. Agwantan lang mo diha, kaya akong antoson din he. Hala, paminaw mo kay magsige og istorya. So, he kept on talking until midnight. Unsa orasan ng midnight? Oh, alas 12 sa gabi. Ambot unsang orasa sila nagsugod, hapon siguro to. Naabtan na silang tungang gabi. Naka-appeal ba kag service nga naabtan mo tungang gabi? Ha? Naka-appeal ka? Wa ka ni uli. Di ba mo ba mga Kristiyano pag magsimba ngani sigig tanaw grilo? Yan ano? Sa orasan na ron. Ano sa nas pastor mahuman? Mao gani winalihan ni pastor nga na gyud task kayo. Ano gani? Some people they will always check their watch. Di ba? Ambot sa una, unsa bay gigamit nilang orasan sa una? Naba sila yung mga parehan nga ato natay mga siko, natay mga citizen, unsa ba na marilo na no, rado. These are just mga common, mga not cheap but not also expensive na mga watches. But you know, yung mga rilo nga tag 40,000, na tag 100,000, na tag 300,000, na tag pag 1 million. Yawan na mga rilo na, mutugan lag oras, 1 million na dayon. He kept on talking until midnight. Amen. Anong passionate man kaay si Pablo yun, nga kada gamay nga opportunity, iya magyong pahimuslan. Di ba no? Nganong di naman lang sa siyaanin panahon na magdua-dua lang sa tag-chase dong, ali dong. Dama ta dong, dama lang sa ta. Total, nakita, bitaw tagahapon. Siya dili man, bago pa lang sila nakita. Pag utrong kitap, binuntagay hapon. Tanawang nga hitabo din eh. Tanawa, sunod na verse.
There were many lamps in the upstairs room where they were meeting. Seated in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. Alas 12 na ni. Si Pablo, sige, pagyapog, kuan. Introduction pa lang to sa iyang sermon. Alas 12 na. Alas, sige lang po, istorya. Agoy, si Eutico. Batanon man to, ganinang hapon, sige itong dagandagan, gukod-gukod, pangitag damang dito sa kalagsagbutan. Ikapoy siguro. Wa na dyan, nakagwantan, nakatulog. When he was sound asleep, he fell to the ground from the third story. He was picked up dead. Tagam. Tulog-tulog ka simbahan. Tuwa. Hagbong lagi ka. Anyway, tanaw ang sunod gibuhat ni Paul. Paul went down. Iyas ang gisuspend ang iyahang. Time out, wa pa baya ko na human. Kuan lang ni, intermission lang ni. Naog sa kop. Iyang ginaog dito, sa iyang gibuhat. Threw himself on the young man, put his arms around him. Don't be alarmed, he said. He's alive. Sunod yung verse. Then, he went upstairs. He went upstairs again, broke bread, and ate after talking until daylight. Hallelujah. Karon og di ko mo ingog dismiss na tahuman na ta. Di ko mo ampog kuan ron closing prayer. Tanaw natong nabay magpabilin. Pero tanaw ing ana sila sa parte ni Pablo, no? Ing ana siya ka passionate na matudluan jud niya ang mga disciple na everything nga naa sa iya mapasa jud niya. So mao nang ginagrab niya ang tanang sitwasyon nga ang tanang opportunity nga available, no? Iya ginapahimuslan sa iyang parte na. Pero sa parte sa mga disciples, makita sa nimo sila ang willingness nila na magpabilin. Kaya nakasabot sa silang panagsaran ni. Kanus-an na po ni makabalik. Basig di ni kabalik. Ato na lang, sige pa po, istorya nila. Kahit paminaw, magbuntag taan eh. Ikaw na ba kay ing anak nga tinguha para pagpalambo sa imong pagtuo? Para pag-build up sa imong Christian life? Ing anak ka ba ka-desidido? Ing anak ka ba ka-seryoso? Nothing in life will come out good when a person is not serious. Amen. Walay maayong butang nga mugawas sa kinabuhi sa usa ka tawo nga dili seryoso. Pag tuhik-tuhik lang ka, tanawan ng inyong eskwela, tuhik-tuhikin ninyo ng eskwela, tanawan na to. Di ba mo maabtag 17 ka semester? Pag tuhik-tuhikan ninyo, di ba? Mga assignment, sunod na lang na, maligo sa tagdagat, mauban sa tagsakas Mount Apo, sa Gonzalo niyo yung i-appeal-appeal sa inyong schedule, dili yun mo makakitag may ngagi. Magnegosyo mo, the same, magnegosyo. Ayaw seryoso na yung negosyo. Imong sari-sari store, sira-sira store, mas daghang adlaw nga sirado kaysa abri. Iyan kitag may ngagi. Only those that are dead serious can expect nga na'y progreso nga maayo sa ilang Christian life. And this somehow has shown us na ang mga Kristiyano dito, disciples, dito sa mga lugar, seryoso sila sa ilang pagtuo. Amen. Ang usapod nga rason nga nung seryoso sila, no? Kay ginaluto sila. Paglutuson manggod ka, makapaayo ni sa imong pagtuo. Makapahimo sa imong seryoso. Basahon nato ang pipila sa mga problema nga ilang nagiyan. Let's go sa Hebrews. Kining letter ngadto sa mga Hebrews, mga Hebrewanon nga nagkatag sa lain-laing mga lugar, nagkatibulaag sila tungod sa ilang paglutos. And the apostle who wrote this letter wrote them a letter in order to encourage them, inspire them, strengthen them in their faith. Let's go to chapter 10, Hebrews chapter 10. I start with verse 32.
Remember those earlier days after you have received the light. Hinumdumi katong una mga adlaw, human nga nakadawat kamo sa kahayag. When you stood your ground in great contest in the faith of suffering. Sa dihang mibarog kamo nga lig-on at tubangan sa dako nga lumba sa mga pag-antos. Sunod nga verse. Sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. Usahay kamo atubangan sa publiko, gipasakitan sa mga pulong, giinsulto o gilutos. At other times you stood side by side with those who were so treated. Meaning to say, naay panahon nga kamoy gilutos. Nasa'y panahon nga ang imong kauban gilutos, pero wa mo mudagan, gikuyugan nimo sila, gisabayan ninyo. You identified with them that were persecuted. You sympathize with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property. Ni simpatiya kamo ni adtong mga Kristiyano, mga disipulo nga gipang priso. Nya kamo nalipay ra gihapon mo bisag gipang embargo na ang inyong mga kabtangan. Kinsa man nato nakasinati ani be nga gi-confiscate ang ato mga gamit? Wala pa. Di man wala pa. Wala pa no? Ang uban nawad-an lag cellphone, wala na undang nagsimba. Bandamay nagto ko simbahan, wa no na kung cellphone da, may paywa ka na adto. Kini ila gituyo ni, gi-confiscate, kuha sa gobyerno. Kay mga illegal lagi sila. Even now in some countries this is happening. In China for example, grabe, karong bago lang, they again, nag-persecute na po, bago lang sa China, daghan na po mga simbahan gipangguba, gipansunog. And Christians were put to prison. Kaya na panahon nga muluag sila, pero na panahon nga ilang hugdan ang persecution. Pero dito po ka makakitag tunay na mga Kristiyano, tunay nga pagtuo, kay pirmi man ginabutang ang aksido sa paglutos. Amen? Pag tunay ang pagtuo, pareha sa itong example ganina, mabutangan nga ni aksido, musayaw lang na. Musayaw na na, pero paggawas na, lipayon, tunay gapon. Dili mausab, kay nga no, tunay man daan sa sulod, bulawan man sa daan. Joyfully accepted the confiscation of your property. Malipayon nga inyong gidawat ang pagbawi, pagkuha sa inyong mga kabutangan. Hallelujah. Think about that for a moment. Because basta gusto ka mo kabuot o tinuod nga pagtuo, na i-exchange ana sa kinabuhi. Na kay mga willing i-give up para magkaroon kag tunay na pagtuo. Pag dili nimo willing i-give up, dili sad ka magkaroon og tunay nga pagtuo. Because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Nga nung malipayon man sila, bisag ipang embargo ang ilang mga butang. Kay kahibaw sila nga na sila'y better and lasting possessions. Asa man na? Embargo ng ilang balay. Kuha ng balay. Nya, kumusta man? Ikuha man daw imong balay. Ay, okay ra ka ito. Naidaghan sa langit. Ana lang. Naidaghan sa langit. Bulawan pa jud. Tako ang balay. Ilahan na na. Ano? Kaya na sila gina-look forward. Kaya ba sila sa saad ni Lord? Tanaw, sunod na. So, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Busa ayaw give up ang pagtuo. Amen. I-give up ang cellphone, pwede pa. I-give up ng uyab, pwede pa. Ayaw ang pagtuo. Kung nakasabot. Di ba? Kung nakasabot. I-give up ng trabaho kung ang trabaho nakabigil sa imong pagtuo. Wa na na-develop ang imong pagtuo tungod sa imong trabaho. Ang imong negosyo nagkabulingit. Ang imong pagtuo nagkabulingit na kay nagapos ka sa imong negosyo. I-give up na negosyo. Pangitaglaing negosyo nga makakontribute sa pag-build sa imong pagtuo.
But some people are so disturbed in their thinking, they do not know which way to go. Mana makatabang kung na'y mag-disciple sa imo, kay mo man to'y mag-remind sa imo, ha? Brother, na busy na ka sa imo, habang kuan ba, kalingawan ba? Ang pagtuob yan nimo, nagkabulingit na. Wa na nimo maatiman. Sumpayan ako gamay, ha? Adto ta sa chapter 11, kay sumpay ni istorya ni Paul ani, or the writer of Hebrews. Nilaktaw lang na ako ng uban, adto ta sa chapter 11. Dirita sa verse number 32 gyapon. And what more shall I say? I do not have time to tell you about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, mga bayani inis pagtuo, ha? Sa Hebrews chapter 11, who through faith conquered kingdoms. Pinaagi sa pagtuo, nakabuntog sila og mga gingarian, administered justice, gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Unsa ilang gigamit? Pagtuo. Tungod sa pagtuo, nakahimo silang ingani nga mga accomplishments tungod sa ilang pagtuo. And then, ang sumpay, verse 35, women received back their dead, raised to life again. Others were tortured. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Some faced jeers. Ano sa man ang jeers? Tiribling kantsaw. No? Tiribling nga kantsaw, di lang basta kantsaw-kantsaw. Diba? Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned. They were sewed into. Gipang bato. Gigabas. Asay gusto nimo? Batoon ka o gabson? Inla barilon na lang. Inla barilon. Kay kausara. Bigis patay na kadritso. Kanang gabson yun ako. Kangilo, ana. Mayroon mag-chainsaw ang gamiton. Bulon pag yun, tugitaya. Igabas ka, giduha ka. Chained in two. They were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goat skins. Naglakaw-lakaw sila ng ilang mga sinina, panit sa karniro, panit sa kandeng. Kita, sa mga atong gusto isulob, kinahanglan na ay buaya nga nagngisi. Di ba? Di ba no? Di tamusulob, sinina, o walay buaya nga naggisi. Di ba no? Arte kayo ta, di ba? Kinahanglan, atong sapatos, check yun pero ni. Ano? Sila sugot ra kayo sila, nga manangin naman sinina. Destitute, meaning walang-wala yun. Persecuted and mistreated. Mao na nga itong mga katigulangan sa pagtuo. Mao na yung nag-una sa tuwa. Nya kita karon kasayo na to, nagbagulbul pa jud ta. Hello. Amen, no? Nagbagulbul. No? Nayuban man to simbahan. Muna yung simbahan. Kalayo ba niyo? Ngayon ni sook. Di ba? O, tayo'y parkingan. Yan, no? Sayo na kayo, ha? Layo ra kayo. I mean, unsa ka mabaw sa atong pagtuo? The world was not worthy of them. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, in caves and holes in the ground. Remember, they were persecuted. They have no permanent place to live in. These were all, verse 39, commended for their faith. Kini silang tanan, gipasidunggan, tungod sa ilang pagtuo.
yet none of them received what had been promised. God had planned something better for us so that only together with us would it be made perfect. Kinahanglan nimo lig-onon ka pirmi og dasigon tungod sa mga kalisdanan bilang disciple. Because to follow Jesus is not easy. Amen. Ang pagsunod kay Lord dili sayon. Kinahanglan kag lig-on kay lisod ang mga agianan. That's one reason, very important reason. The other reason nganong kinahanglan kag lig-on, ano? Kinsay makatagaan. Nganong kinahanglan kag lig-on. Ha? Tagaan ta mo reward. Nakoy mga tagog kwarta. Basta insakto imong tubag. Ako'y 500 daw. Kung tama imong tubag sa ako naasa akong unsay laing rason nganong kinahanglan kaliguonon og paisogon. Ha? Send out. Pwede siya gamay. Sige mo na. Palita ice cream. Because there is a work to be done. Kay naa may trabaho, kay naa kay trabaho, na kay assignment nga dapat buhaton nimo. Unsa may assignment nimo? Win souls and make disciples. Lisod kaayo na ang kinabuhi nimo, gitagaan pa jud kag assignment nga lisod pod. Mao nang kinahanglan nimo, lig-on ka pirmi og isog ka pirmi. Unsaon nimo pagtrabaho sa assignment nimo kung luyahon ka, talawaytot ka? Unsaon nimo pagtrabaho ana? Di ba? In the first place nganong kinahanglan nimong dasig o malig-on nga di man day ka willing mo trabaho? Do you understand me? Why in the first place would you need to be strengthened and encouraged nga di man day ka gusto mo trabaho? Moingon ka, paisuga ko pastor, dasiga ko pastor. Para asa man na? Para makatulog ko. Magpadasig niya, matug raman di ay. Padasigan para makatrabaho ka. Amen? So kinahanglan nimo og dasig og isog para makatrabaho ka. Kay lisod na daan ang imuhang kahimtangan. Ginalutos ka, kay klarong support. Terrible na daan. Manang gikinahanglan. Mo si Pablo, nakasabot yun sa siyang gibuhat. And evil while the people of God were persecuted, destitute and everything, ang buluhaton ni Lord nagpadayon sa pag-expand. Walay undang ang pag-expand sa trabaho ni Lord ni adtong panahon na naanay mga gipamatay. Among them, there were already those that died because of their faith, and yet the work of God did not stop. Nga naman, kay naay mga tao nga committed sila. Nagpabilin sila nga matinud-ano kay Lord. Gidawat nila to mga encouragement, strengthening. Naminaw sila sa Holy Spirit. Nanugyan sila completely. Patay kung patay. Ana sila ba? Amen? Kung mamatay, di manahawon. Ana simple lang kinabuhi ba? Huwag ka mahadlo kung mamatay. Wala man kay mamatay, di manahawon. Amen? Kung embarguhan nagbutang, naidagan na sa langit. Wala na sila ikawili sa kalibutan, my dear brothers. This is the only way for us to change the world. When we have this kind of faith sa ato mga inabuhi. And I believe God's grace will be upon us. His Holy Spirit will be working. Tagaan ta niya. Amen? Ini among tupod, tagaan ko ni Lord ana nga klase sa pagtuo. Sugdan na ninyo practice. Gikan karon sugod na mo practice. Kana mga lisod-lisod na atubangan na, no, sukli na, no. Katawila na. Wa na laing lisod paani. Ana, no? No, sige, wala na laing lisod ani. Kung pwede, tuyoon yun nimo nga magkalisod ka. Practice para practice ba? No? No? Halimbawa, isa ka bulan. Wa kay laing gikaon, lugaw lang, isa ka bulan. Buntag, gunto, hapon, buntag, gunto, hapon. Lugaw lang. Tistingin ninyo. Uy, good for the health. Good for the health. Kana mga high blood, mo bagsak na. Mo balik na sa normal.
Parisan ng imo gulay-gulay. Makatipid pa jud ka. Makatipid pa jud ka. Makatipid pa jud ka. But I believe, ma-develop pa ang imong pagtuo. Kay ginasubdue man nimo ang clamor sa imong flesh. Nga naanad og arti. Kay ang flesh man na artikikoy kaayo. Ay, may sudan. Unsa man nawamtay sudan? Lugaw na pod. Di ba mana ta? Tanawon ba nato di bagyo ka mo reklamo usa ka bulan buntag udto hapon lugaw lang permi imong kaunon. Baka pag after mga 3 days may ingo kag ang lugaw mura naman ni unsa naman ni. Pero testingan lang nimo ba how your flesh would react in such a situation. Ingon si Pablo, ang akong flesh I put this under. Nabasa niyo na verse? My flesh I put this under submission. Ang akong unod, ako ning disiplina og maayo. Kay dili ko gusto nagsangyaw-sangyaw ko niya pagkahuman. Ako di ay pod otro pong na-disqualified. Hallelujah. Manindog ang tanang mga seryoso nga disciple ni Lord karong buntag. Kinsa ninyo ang karong buntag? Namoy nasabtan karong buntag. Kinsa ninyo mingong mag-start kog practice na ako'y praktison karon si manaha. Practice ko. Thank you for watching PCC Podcast. If you are blessed by the message, just click the subscribe button to get updated with our latest uploads.